ang dapat nating maintindihan, ang Diyos, hindi siya dumadalamhati ng intentional. Walang intensyon ng Diyos ang tao, dalamhatiin niya intentionally. Ang pagkakasakit, maaari isang palo ng Diyos. Kasi ang Diyos, pinapalo niya yung kanyang mga lingkod pagka gumagawa ng mali. Maaaring palo yun para ituwid ng Diyos. O kaya, maaari rin na ang pagkakasakit, maaaring isang bahagi ng pagsubok. Posible rin yun sa Biblia. Pero ang dapat nating maintindihan, ang Diyos, hindi siya dumadalamhati ng intentional. Walang intensyon ng Diyos ang tao, dalamhatiin niya intentionally. Sa 3:32 ng panaghoy. Sapagkat bagaman siya'y nagpapapanglaw, gayon may magpapakita siya ng habag ayon sa kasaganaan ng kaniyang mga kaawaan. Sapagkat siya'y hindi kusang dumadalamhati o nagpapapanglaw man sa mga anak ng mga tao. Hindi siya kusang dumadalamhati o pinapapanglaw niya na kusa ang tao. Kung meron kang dalamhating dumadating, yun ay maaaring dahil sa ginawa mong mali. Kung meron kang kapanglawang dumarating sa buhay, hindi kusa ng Diyos yun. Konsekwensya yun ng iyong maling gawain. Ulitin ko yung 3:32, ang sabi ng talata, bagaman siya'y nagpapapanglaw ang Diyos nagbibigay siya ng kapanglawan sa tao. Alam niyo, yung kapanglawan sa tao, nakakapagligtas yan at nakakapagpataas yan ng immune system. Kung kalakip ng pananampalatayang tinatanggap mo yung pagpapapanglaw ng Diyos. Sinabi yan ni Pablo sa mga taga-Korinto. 2 Korinto 7:9. Pakinggan niyo. Ngayoy nagagalak ako, hindi dahil sa inyong pagkalumbay, kundi dahil sa inyong mga pagkalumbay na ikapagsisisi, sapagkat kayo'y pinalumbay sa paraang ukol sa Diyos, upang sa anuman ay huwag kayong magkaroon ng kalugihan dahil sa amin. Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas na hindi ikalulungkot. Datapwat ang kalumbayang ayon sa sanglibutan ay ikamamatay. Yung depression, yung kalumbayang ayon sa sanlibutan, ikamamatay yun. It will lead to death. Hindi lang death na physical, kundi pati spiritual death. Pero ang mga kaanib sa iglesia, mga anak ng Diyos, pinasasapitan ng Diyos ng kalumbayang mula sa Diyos, ay gumagawa ng pagsisisi. Ibig sabihin, kaya gumagawa ng pagsisisi, meron kang ginawang ipagsisisi mo dapat. Na may ginawa kang mali, may ginawa kang kasalanan, meron kang inisip na hindi tama, meron kang ginawang hindi tama. Pasasapitan ka ng Diyos ng kalumbayang mula sa Kanya. Pero hindi siya kusa na magbibigay sa iyo ng kalumbayan na walang kadahi-dahilan. Bibigyan ka niya ng kalumbayan, maisip mo, ginawa mo hindi tama para makapagsisi ka, para maligtas ka. At miski sa siyensya, yung mga pag-aalala sa buhay, nakakapagpatibay yan sa ating decision. Hindi lahat ng negative ay nagiging masama sa tao. Yung minsan-minsan na may problema ka, yung minsan-minsan nalulungkot ka, may scientific explanation dyan Nakikinabang ka niyan scientifically. Spiritually, nakikinabang din pala tayo dyan ayon sa Biblia. Pagka dumadating ang kalumbayang ukol sa Diyos, yung mga kalumbayan sa buhay, nagkokos yan ng weakened immune system. Pero yan, paminsan-minsan, pinapayagan ng Diyos na dumating sa kanyang mga anak, hindi para ma-weaken yung immune system, kundi para i-encourage ka na magsisi at mag-isip ng positivity
para naman i-enhance ang iyong immune system. Ang pagkakaroon ng problema sa buhay na kalakip ng positivity o yung pagtitiwala sa Diyos, nakakapagpataas naman yun ng immune system. Magkaiba ang nangyayari sa walang Diyos kesa sa taong may Diyos. Kasi pagka nagkakaroon ka ng stress, meron ka naman pananampalataya, hindi ka naman ma-depress, pero may stress ka, nakakapagpataas naman ang immune system yon. Basahin natin ito, kapatid na Daniel. A little stress benefits immune system. A brief bout of stress can give the immune system a beneficial boost, but only under certain conditions, say researchers at Ohio State University. Their experiments reported in proceedings of the National Academy of Sciences showed that short periods of stress mobilized all major types of immune cells or leukocytes to potential infection sites around the body. The researchers say these stress-induced boost in the number of immune cells may be advantageous for fighting infections and other diseases. Yung brief anxiety or depression, yung brief lang, bakit ba nagiging brief? Halimbawa, namatay yung iyong asawa, ang feeling mo down. Pero sandali lang yon kasi may aral kang napapakinggan eh. Alam mo naman na ang Diyos siyang may-ari ng buhay. Kung kinuha niya yung buhay ng asawa mo, alam mo na paraan ng Diyos yun para magligtas o magbigay ng kapahingahan. No? Alam mo yun. Kung may aral ka, imbis na tanggapin mo yun na parang masama, tatanggapin mo yun na mabuti. Yung naranasan mong sandaling panahon na na-depress ka o nalungkot ka, inaliw ka naman ng salita ng Diyos na alala mo, ang Diyos pala ang gumawa, hindi ako dapat magdamdam, hindi ako dapat manatiling ganito. Sandali ka lang na parang nasyak, sandali ka lang nalungkot, naalalayan ka nung aral, ang epekto naman nun, patataasin naman ang immune system mo at ililigtas ka dun sa mga infection and other diseases. Yun ang mangyayari, dalawang klase. Isang depression na tumatagal dahil walang aral, papunta yun sa kamatayan. Spiritual at saka literal. Pero yung nakatanas ka ng lungkot, matinding lungkot, sandali lang dahil may aral naman tayong laging pinag-aaralan, nakakapagpataas naman ng immune system. Tingnan mo yan, kahanga-hangang bagay na yan na natutuklasan ng siyensya, nasa Biblia na pala. Kasi palulungkutin ka lang sa sandaling panahon, hindi naman habang panahon Kasi meron ka kasing maaring naging pagkukulang mo sa asawa mo, pagkukulang mo sa anak mo, na hindi mo naharap yung anak mo, na naipagtiwala mo lahat sa katulong mo. Na-realize mo ngayon gaano pala kamahal sa'yo ang iyong anak. Magagawa mo yung pagkukulang mo sa iba mo pang mga anak. At saka nung marinig mo yung aral na ang Diyos naman ang kumukuha ng mahal mo sa buhay, yung asawa mo, o kung sino man, mawawala yung iyong aaliwin ka ng Espiritu ng Diyos na huwag ka nang malungkot dahil ang Diyos ang gumawa niyan, wala namang ibang makakagawa niyan. Mapuputol ngayon yung iyong stress, yung iyong depression. Yun ngayon ang magpapataas ng immune system mo. Para ma-prolong yun, ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa Diyos na bakit napoprolong? Dapat kung nalumbay ka man, hindi naman inaalis ng Diyos sa'yo, malumbay ka dahil nawala yung asawa mo. Pero dapat ma-realize mo later on, gawa ng Diyos yun dahil ang Diyos ang kumukuha ng buhay. So hindi mahaba yung iyong Yun ang sinabi ni Pablo sa unang Corintios 7. Ang nagsisiiyak, maging tulad sa mga hindi nagsisiiyak. At ang nangagagalak, maging tulad sa hindi nagagalak. Kailangan paminsan-minsan matuto kang malungkot. Kasi may magandang epekto yon. Yun namang umiiyak, huwag laging paraging umiiyak, sabi niya. Kasi
Masama naman yung mananatili kang iyak ng iyak. Dapat maliwanagan ka rin, natigilan mo na yung kaiiyak mo dahil hindi naman mababalik na yung asawa mo kung umiyak ka ng umiyak. Mapuputol ngayon yung pag-iyak mo. Tataas ngayon ang immune system mo. Kaya tama sabi ng Biblia ang kalumbayang mula sa Diyos ay nagdudulot ng pagsisisi sa ikaliligtas at hindi sa ikalulungkot. Kasi kaya ka nakaranas ng kalumbayang mula sa Diyos, maring may kasalanan ka. Pwede bang yung sakit? Pwede ba rin dahil yun parang pagsubok? Pwede rin yun. Pero pwede rin yun na yun palo dahil may ginagawang mali ang isang tao. Kaya ka pinapalo para palumbayin ka. Palumbayin na magbibigay sa iyo ng pagsisisi para maligtas ka. Ultimately, makinabang ang kaluluwa mo.